A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga brothers, sa araw na ito, ititikap natin ang ating subject na hadith. Yung unang aralin o lesson 1 natin sa ating subject na hadith sa level natin, sa bago nating level ngayon na level 4 sa ating Islamic Studies. So ang hadith na ititikap natin ngayon ay ang pananalitang maigsi. Ang kanyang title ay pananalitang maigsi subalit malawak ang kahulugan. So may hadith dito na hadith ni Abi Malik al-Ash'ari. Ito ang ititikap natin, i-discuss natin. So ang sabi ng hadith, an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Akhrajahu Muslim berakam 530 o 534. So ang hadis na ito na mula sa koleksyon ni Imam Muslim na ninirit sa atin ni Abi Malik. Ang ano na dito ay, tingnan natin sa kanyang introduction, ang pananampalataya ay kinakailangang nagmumula sa salita at gawa. Ang pananampalataya kailangan ay nagmumula sa salita at gawa. Paano yung salita? Siyempre, sinabi mo, tulad nung pumasok kayo sa Islam, sabi natin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sinabi natin mula sa ating salita. Then pagkatapos ay ginawa natin. Paano yung, ano yung ginawa? So, ginawa natin yung kung ano yung nalaman natin sa Islam. Una, sinabi natin na naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang Allah. At naniniwala din tayo sa kanyang propeta, sa Supreme Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ano yung tinuro sa atin ay ginawa natin. Ginawa natin yung pananampalataya natin, yung pagsala natin, yung lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka tinuro natin ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginawa natin sa hanggang sa ating makakaya. Ang Islam ay doktrina, sistema at pamamaraan. Ito yung Islam. Siya ay doktrina, siya ay akida, siya ay guidance, guide, sistema, system, nidam, at saka pamamaraan. Then ang kanyang mga mararangal na salawikain, lahat nito ay mga dakilang gabay mataas na karunungang propesiya at mga payo na nagmumula sa isang hindi nagsasabi ng mula sa kanyang sarili, kundi ito ay isang kapahayagan na ipinahayag sa kanya. Ibig sabihin, ito yung mga salawikain o kaya hadith na mula sa ating mahal na propeta. Tinutukoy nito yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang sinasabi ay hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi kung ano yung binigay sa kanya na revelation mula kay Allah Ta'ala, itong kapahayagan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasabi na kung ano yung gusto niyang sabihin mula sa kanyang sarili. Illa wahyun yuha. Maliban sa ang kanyang sinasabi ay yung revelation, yung wahi na ipinadala sa kanya ng Allah. So ang Propeta Muhammad SAW, yung mga hadith na sinasabi niya sa atin, yun ay hindi mula sa kanyang kagustuhan.
ito ay nagmumula sa kung ano yung inspiration na ibinigay sa kanya ng Allah. Kung yung mga sinasabi niya ay ito ay mga inspiration mula kay Allah na para sabihin niya. Wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasabi ng mula sa kanyang kagustuhan, sa kanyang sarili, kung ano yung gusto niya sabihin. Illa wahyun yuha, maliban sa kung ano yung revelasyon na ipinadala sa kanya ng Allah. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay isa sa mga salawikain o isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito, ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nag-aakay sa kanyang sambayanan sa pamamagitan ng kanyang mga payo, ng kanyang mga advices, kanyang mga tagubilin sa malinaw na maikling pananalita na nagtataglay ng lahat ng kabutihan, nagbabawal mula sa lahat ng masasamang gawain at sinasakop ang mga aspeto ng buhay at nililinaw ang mga matatag na pundasyon mula sa mga pundasyon ng Islam. So yun nga, yung binasa natin kanina na hadith, mabasahin ulit sa pangalawang pagbasa, ang text natin na An Abi Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu an-nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha akhrajahu Muslim aw rawahu Muslim. So, ang kahulugan ng hadis na ito, ang kanyang kahulugan sa salita natin Tagalog, mula sa pagsasalaysay ni Abi Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu, kaawaan nawa siya ng Allah, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, ang pagdadalisay ay kalahati ng pananampalataya. Yung paglilinis natin sa ating sarili. O kaya, an-nadafatu nisful iman. Another na term, another salita ng hadis, an-nadafatu nisful iman. Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. So pag nasa isipan mo yun, nilalagay mo sa isipan mo yun, nagda-drive ka, pagsakay mo sa sakyan, ang dami ng mga tissue doon sa sakyan, kaya mga kung ano-ano yung kalat ng mga anak mo doon sa loob sa sakyan, na kinain nila kagabi, mga chocolate o ano pa ng mga pagkain, mga kindi. Ugali ng mga anak natin eh. Pagsakay mo sa sasakyan, makikita mo nang hindi pala nila tinapon yung mga balat ng kinain ng kindi ka kagabi nung sumakay sa sasakyan. So ngayon, anong gagawin mo? Pupulutin mo, tatapon mo. No. Pero hindi mo, nung maintindihan mo ito, na ang kalinisan pala ay kalahati ng iman, hindi mo itatapon yun. Pupulutin mo siya, then ilalagay mo sa plastic, ilalagay mo sa lalagyan, either itatabi mo sa gilid sa sakyan mo, kaya itatapon mo doon sa basurahan. Hindi mo gagawin yung patakbo ka na, hulog ka ng mga baso sa gilid. No, kasi napag-aralan mo na ang kalinisan pala, kadilisayan, ay kalahati ng pananampalataya. So sinira mo yung pananampalataya mo kapag nagtapon ka ng mga basura doon sa kalsada kung saan-saan. O kaya galing ka sa bahay mo, meron kang mga basura doon, sabi ng miso, pakitapon mo muna to, tinapon mo, then kung saan lang ilagay, no? Kasi alam mo na ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Ikaw mismo, ma-insulto mo yung sarili mo. Nilagay mo lang dyan, hindi mo, nandun naman yung basura, ba't hindi mo pa itapon, ba't nilagay mo lang doon sa gate? So siyempre, masisira, ikaw mismo nagigilty ka. So dahil dito na re-remind mo ang sarili mo na ang kalinisan pala ay kalahati ng pananampalataya. Kaya tatapon mo talaga siya doon. At saka yung sariling bahay mo, talaga maglilinis ka. Kasi itong nakikita mo, na pag-aralan mo. Okay? So, ang pagdadalisay ay kalahati ng pananampalataya. Ang pagpupuri sa Allah ay pumupuno sa timbangan. Itong walhamdulillahi tamla'ul mizan. Itong pagsabi mo ng alhamdulillah, tamla'u al-mizan. Napupuno niya yung timbangan. On the day of judgment, mayroon tayong timbangan. Pakita yung timbangan, scale, dito, may dalawang plato dito. So yun,
So yung isang plato mo doon, nalalagyan mo, nakakargahan mo nung kabutihan mo. Na on the day of judgment, makikita mo yung mga ginawa mong mga kabutihan na siya yung kumarga doon sa isang plato. Kung meron ka mang nagawang mga kasamaan, so kunti lang, matatalo siya nito. Kahit kung marami yung nagawang mong kasalanan, dahil sa napakaganda nung marami yung ginawa mong kabutihan, matatalo niya. Ito lang, itong pagsabi mo lang ng alhamdulillah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapupuno niya yung mizan, yung timbangan. Sabi niya, ang pagpupuri sa Allah ay pumupuno ng timbangan. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Mizan yung kilo, yung scale. Then wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaan aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ang pagluluwalhati sa Allah, ang pagluluwalhati at pagpupuri sa Allah, pumupuno silang dalawa. Pumupuno sila sa pumupuno sa pagitan ng mga kalangitan at kalupaan. Pero ang laki nung area na yun na pupunuin nitong pagsabi mo ng ng subhanallah at saka alhamdulillah. Ito yung ito yung pagluluwalhati mo kay Allah, pagsabi mo ng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Then pagpupuri mo yung alhamdulillah, alhamdulillah. Sa bawat makatapos tayo ng sala natin, nagtatasbih tayo, di ba? Pagkatapos mong magsala, pagsalamualaikum mo din, nagzikir ka, sinasabi mo alhamdulillah, alhamdulillah. Una, subhanallah, subhanallah, then alhamdulillah, alhamdulillah, 33, and then Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matapos yung 99 lahat, then Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah wa wasila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito na yung makumplituhan niya. Okay? So, sa bawat ating pagdasal ay nakapagdikir tayo. Hindi lang naman doon ang pagdikir natin, hindi lang doon sa sala. Kailangan lahat ng oras. Kahit ganito, kahit saan ka na panahon, ka. Meron lang mga private area na hindi ka magdikir doon. Pupunta ka ng siya, kahit ngayon pag nakarinig ka ng adan, sinasagot mo din yung adan, pero hindi sa dila. Yung niyat mo lang, yung isipan mo ginagamit mo. Pero never na mag-uttered ka o mag-pronounce ka naman salita ng mga Islamic sa siya. Ang pagluluwalhati sa Allah at pagpupuri sa Allah ay pumupuno silang dalawa o pumupuno sa pagitan ng mga kalangitan at kalupaan. Then, ang pagdarasal ay liwanag. Ito yung as-salatu nurun. Ang pagdarasal ay liwanag. Then, was-sadaqatu burhanun. At ang kawanggawa ay katibayan. Ito ay dalil mo, ito ay reference mo. Ito ay katibayan. Ebidensya mo. And then, was-sadaqatu burhanun, then was-sabru diyaun. At ang pagtitiis ay ningning. Ito ay liwanag mo. Yung pagsabar mo, ito ay liwanag. Then, wal-Qur'anu hujjatun laka wa alayka. Ito, ingatan natin ito. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Ang Qur'an ay paninindigan para sa iyo o laban sa iyo. Ang Qur'an na binabasa mo araw-araw, lalo-lalo na sa buwan ng Ramadan, sinisikap mo na makumplito mong mabasa yung Qur'an, ito ay magiging magiging ebidensya mo, magiging stand mo, magiging tutulong sa iyo. On the day of judgment, ang Quran ay magagamit mo siya sa tayo mo, sa tindig mo, magiging malakas ka. Ang Quran ang magiging reference mo, magiging ebidensya mo. Pero ingat ka o laban sa iyo. O kaya siya naman ang titistigo laban sa iyo. Kung binabasa mo siya, ginagamit mo siya sa tamang paggamit, siya ang titistigo sa iyo. Doon sa hadis natin na binabasa natin palagi, sinasabi namin sa panahon ng mga lecture namin sa Ramadan, nasa on the day of judgment, ang Quran at saka ang Ramadan ay hihingi sila ng authority mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para mag-intercede sa atin. Sasabihin ng Quran, Rabbi, sabi niya, O Allah, sabi niya, binabasa niya ako
sa panahon ng siya yun, binabasa niya ako, hindi siya natutulog dahil binabasa niya ako. So, sa ngayon sabi niya ng araw, bigyan mo ko ng authority na tutulungan ko siya. Fasaffi'ni fihi. Isa pa ako, sabi niya siya. Sabi ng Allah, Ya Rabbi, Rabbi, manatuhu minan naum. Pinagbawalan ko siya sa pagtulog. Kaya dahil nga, ibig sabihin dahil binabasa natin siya. Kahit antok-antok ka, binabasa natin ang Quran. So, kaya ano naman ang kabutihan doon? On the day of judgment, ang Quran magsasalita, kakausapin niya ang Allah, sasabihin niya na ang tao na yan, o Panginoon, ang tao na yan, ay pinagbawalan ko sa pagtulog. Di ba may panahon na inaantok na tayo? Pero kung sakay na magbasa tayo, tapos inaantok tayo, pero gusto natin magbasa. Pero hanggang sa nakapagbasa tayo, hanggang sa natapos natin, matapos mo man o hindi ng kumplito yung Quran sa panahon ng pagbawasan mo ng Ramadan, pero binabasa mo siya. So on that day, hihingin ng Quran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng authority para intercede ka, para piyansahan ka, para tulungan ka niya. Sabi niya na fasaffi'ni fihi. Ganun din ang Ramadan. Kung sino naman sa atin yung nagpaayon sa buwan ng Ramadan, ganun din sabihin ng Ramadan, Rabbi, manatuhu minas shahwa. O Panginoon, sabi niya, pinagbawalan ko siya sa kanyang pagnanasa. Nagbawalan ko siya sa pagkain at sa kapag-inom. Sabi niya, fasaffi'ni fihi. Bigyan mo ko ng authorization na ma-intercede ko siya, masafa ko siya. Ano alam mo sa panahon ng sabi ng hadis? Fayashaffi'an. So binigyan sila ng authority ng Allah. Ang Quran at saka ang Ramadan ay binigyan ng Allah ng authority na magpiyansa sa iyo, magsafa sa iyo, sa atin. So ito na ang kasama na yun dito na usapan. Kasama yun na mga reference sa pinag-usapan na natin na ito. Na sabi ang Quran ay paninindigan para sa iyo. Siya ay magiging katulong mo sa panahon na yon. Pero ingatan mo, kung ang Quran ay hindi mo binabasa, ang Quran ay binabaliwala mo, meron kang ginawang masama, so ito ay magiging laban sa iyo. Hujjatun alayka. Siya yung magiging siya naman ang sasaksi sa hindi mabuting ginawa mo. So lahat ng tao ay lumisan at binibinta ang sarili. Ito yung sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu. Lahat ng mga tao ay umaalis, lumilisan sa bahay ng early morning. Itong yaghdu, ito yung umaalis tayo sa bahay, umaalis ang tao sa kanyang bahay ng early morning. Tulad ng mga ibon na umaalis ng early morning, ang manok, pagdating ng madaling araw, umaalis na sila doon sa kanilang area at naghahanap ng pagkain. Then uuwi sila, mamaya naman sa kanilang titirahan, nabusog na busog. So tayo mga tao, ganito yon. Lahat ng tao ay lumisan at ibinibinta ang sarili. Kaya mayroong pinapalaya ang sarili o sinisira ito. Again, baka ininyuhan sila mabuti, lahat ng kullun nasi yaghdu. Lahat ng mga tao ay lumilisan. Then, faba'i'u nafsahu, at ibinibinta ang sarili. Famu'tikuha aw mubikuha. Kaya mayroong pinalaya ang sarili o sinira ito. Naiulat ni Imam Muslim. So ang ibig sabihin nun, yung ulitin ko, yung pagsabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Ang bawat tao, sabi niya, umaalis o lumalabas sa kanyang bahay ng early morning, ng maaga. So sa paglabas ng tao, gagawin ko more clear sa inyo. Paglabas ng tao sa kanyang bahay, tulad ngayon ng araw, umalis tayo sa bahay natin ng early. Mayroon sa ating umalis ng after Fajr, mayroon umalis ng alas 5, alas 6, alas 7, umalis sa bahay dahil para makarating ng pag-aaral natin alas 8. So ang mga tao ay umaalis ng early morning mula sa bahay, araw-araw lumalabas tayo. Then sa paglabas natin na iyon, ay para bagang ibinibinta natin ang ating sarili. Kahit sino yung umalis sa bahay ng early morning, para niyang ibigay ang sarili. Walang nakakaalam sa iyo paglabas mo sa bahay, walang nakakaalam anong mangyayari sa iyo o anong magagawa mo sa labas. So, sa paglabas natin sa ating bahay, ay para bagang ibinibinta natin ang ating sarili. So, sa pagbibinta mo na yun, anong ibig sabihin doon? Yung bang, either
paliligtasin mo yung sarili mo sa masamang mangyayari, o di kaya'y ikaw mismo ang magdadala sa sarili mo sa kanyang pagkawasak, kanyang pagkasira. Hindi pa rin klaro yun. Pag alis mo sa bahay, saan ka pupunta? So kung pagkalis sa bahay, pupunta ka ng fanar para mag-aral, so parang niligtas mo ang sarili mo, nililigtas mo ang sarili mo sa apoy, nililigtas mo ang sarili mo sa paggawa ng kasalanan. So on the day of judgment, anong ibibigay sa ng Allah? Gantimpala. So niligtas mo ang sarili mo sa pagkawasak. Whereas kung pag-alis mo sa bahay, doon ka pupunta sa, kung sa atin pa sa Pilipinas, doon ka pupunta sa sabungan, sa sabong ka, o kaya doon ka pupunta sa sugalan, kahit dito sa Qatar, kung saan ka pupunta ang balak na, pupunta ka ng Bellagio, pupunta ka ng city center, maraming mga gandang babae doon, na hindi mo asawa, tititingnan mo, tititikan mo, at iba na mararamdaman mo. So yun, nasisira mo sarili mo. O di kaya baka mamaya nakakita ka ng telepon na nakita mo yung tao na halimbawa naghugas ng kamay, nilagay yung telepon, kaya relo doon sa gilid, nakita mo, klaro-klaro, din umalis siya. Yun, parang nakita sa Facebook ba? Yung inuhulog yung pitaka, yung experimentation nila, di ba? Sa Facebook. Tapos naglalakad na yung may-ari ng force na yun, pero yun pala, may mga camera na nakatingin. Tapos nakikita mo talaga yung kanukuhan ng tao, di ba? Pero pag dito nila ginawa nila ang experiment dito sa Dubai, sa ibang mga lugar ng mga Muslim. Alhamdulillah, mababait yung mga tao. Binabalik na, tinatawag yung may-ari, binibigay. Pero doon sa ibang lugar, sa parting Amerika, sa parting Europe, sa ibang mga lugar na ginawa nila ng experiment, pagkahulog, yung nakasalubong niya, kaya yung nakaupo, kuha ka agad. Tapos alis. Pero nahuhuli kasi nakakamera eh. Tapos hihingi niya, nagagalit pa yung balik yung return my pocket, galit pa, return my purse. Nag-deny pa, di ba? Pero kung hindi lang sa dahil doon, na ebidensyahan, meron pa yung iba kang makikita na nakatayo sa ginanulat niya, doon sa gilid, napailali na sa upuan, tapos bumalik yung may alabi niya, nakita niya yung purse, no? May mga nakaupo pa doon na babae sa kalalaki, iba yung nakatayo na gano'n. Lahat na nag-deny. So yung tao na gumawa kung sa Islam pa, halimbawa Muslim, so yun, sinira niya sarili dahil kinuha niya yung hindi sa kanya. Ito yung mga simpleng example. Ilano na kung ano yung nung umalis ka sa bahay, kung ano na yung ginawa mo ko doon sa labas. So yun, ikaw ngayon ang nagdala sa sarili mo. Either paliligtasin mo siya sa magiging kapahamakan, magiging parusa on the day of judgment, or ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa kanyang kapahamakan na magiging dahilan na paparusahan yung sarili mo sa pagdating ng araw ng paghukom. So ito, may choice tayo kaya ito. Ang hadis na ito, napakaganda nito. Gawin ninyong guide ito. I-memorize nyo, kullun nasi yagdu. Lahat ng tao ay lumilisan sa kanyang bahay ng umaga, ng madaling araw, sa early morning. Then, na para bagang ibinibinta niya kanyang sarili. So, sa kanyang transaksyon na yun, either paliligtasin niya sa kapahamakan or siya mismo ang magdadala sa kanyang sarili sa pagkapahamak. So, ang hadis nito ay napakaganda. Then, titingnan natin yung kanyang continuation na discussion, napakaganda ng explanation. Ang pagpapaliwanag sa hadis at ang malawak na kahulugan. Para more benefits ang makukuha natin, dumiretso tayo sa explanation nito, napakaganda. Isinalaysay sa atin Abu Malik, naway kalugdan ng Allah ang dakilang salawikain ng propeta sallallahu alaihi wasallam na narinig niya mula sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nasasaklaw ang mga pangunahing pundasyon. Nasasaklaw, ibig sabihin, nasasakop. Minsan may mga term na Tagalog na malalim. Nasasaklaw o nasasakop ang mga pangunahing pundasyon mula sa mga mahalagang pundasyon ng relihiyon. At napapasaloob nito ang mga sumusunod na kahulugan. So may magandang explanation. Una, ang paglilinaw sa kahalagahan ng pagdadalisay at gantimpala nito. Ano ang kahalagahan niya at ano ang rewards niya na ibibigay ng Allah dito sa paglilinis o pagdadalisay. Nilinaw ng sugo o ng Propeta Muhammad SAW na ang gawain ng mananampalataya tulad ng pagdadalisay sa kanyang kasuotan at katawan. So sa bilang Muslim, bilang mananampalataya,
kailangan malinis palagi ang ating sarili, ang ating katawan at saka ang ating suot. Sabagay, bilang mga trabahante, may mga panahon na yung damit natin ay may mga nakalagay na mga marurumi, pero hindi yung marurumi na yung hindi ka na pwedeng magsala, may mga najis. Para sa paghahanda ng kanyang pananawagan sa kanyang Panginoon, lalong-lalo na pag ikaw ay naghahanda, nag-prepare sa pagsasala, so yun, kailangan malinis ang katawan mo at saka malinis ang damit mo. Na sa panahon na yun ay ang tatayo ka sa harapan ng iyong Panginoon. Pagtayo sa kanyang harapan, ang kataas-taasan, ang ibig sabihin ng Allah SWT, habang siya ay dalisay at natatakot. So yun, napakaganda nun. Malinis ang sarili, malinis ang katawan mo, malinis ang damit mo, malinis ang puso mo. Then, haharap ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin ay magkasagawa ka ng sala. Then, mahalimuyak ang amoy, mabango ka, naka-perfume ka. Huwag naman yung super na perfume para kang atin ng parte. Yung normal lang, at least mabango ka. Mahalimuyak ang amoy tulad ng pagiging mainam sa paglikha ng Allah sa kanyang anyo. Okay, so sa panahon na punta tayo ng pagdasal, bawat wakto, kaya lalo na pag-Jum'a, at least magsusuot ka ng malinis na damit, magandang damit, then mayroon kang pabango, magpabango ka, huwag lang yung halimbawa sobra. Ito ay mga lalaki. Sa mga babae ay talagang huwag kang maglagay ng pabango. Pupunta ka ng masjid, magdarasal ka, huwag ka talaga maglagay ng pabango. Kaya lalabas ka, huwag ka talaga maglagay ng pabango. Lalo na yung mga pabango na may mga amoy. Dahil dito, ang gantimpala ng kalinisan at kadalisayan, tulad ng halimbawa ng ablusyon at iba pa. Dahil dito, ang gantimpala ng kalinisan at kadalisayan, tulad ng ablusyon at iba pa, ay pinag-iibayo sa Allah. Kaya't nabubura ang mga maliliit na kasalanan. Sa pagbudo natin, sa paglinis natin, ito, and then nagsala tayo ng 2 raka, ito ay makakapagbura, makakapagdilit ng ating mga maliliit na mga kasalanan hanggang sa naaabot ang kalahating gantimpala ng pananampalataya. Dahil sa kalinisan mo ay ina-apply mo ito, ginagawa mo itong pagsagawa ng kalinisan, umaabot ka sa nararating mo yung kalahati ng pananampalataya dahil sa sabi ng hadis na at-tahuru satrul iman. Sabi natin, at-tahuru satrul iman. O kaya, an-nadhafatu nisful iman. Another term, an-nadhafatu nisful iman. Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Then, naisalaysay ni Uthman bin Affan, ang pangatlo nating khalifa. Naisalaysay ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang mag-aablusyon pagkaraan o pagkatapos. Itong term na pagkaraan, may pagkalalim na, ang ibig sabihin ay pagkatapos. Sino ang mag-aablusyon, then pagkaraan o pagkatapos ay ginawang mainam ang ablusyon, lalabas ang kanyang mga kasalanan mula sa kanyang katawan hanggang sa lalabas sa dulo ng kanyang kuko. Pero mo, malinis ang katawan mo, malinis ka, at then nag-ablusyon ka. Sa pag-ablusyon mo na iyon, ay then sincere ka, ikhlas ang iyong niya, lalabas ang iyong kasalanan sa iyong mga katawan hanggang sa lalabas sa dulo ng iyong kuko, sa mga daliri. Ito ay hadis ni Imam Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hadis na collection ni Imam Muslim. Ang number ng hadis doon sa Imam Muslim ay 478 na hadis. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa thiyabuka fatahhir war rujiza fahjur. Nang sabi ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, at linisin mo ang iyong kasuotan. At linisin mo ang iyong kasuotan. Wa thiyabuka fatahhir, sa mga maruruming bagay, at manatili ka sa paglayo sa mga diyos-diyosan. Huwag kayong lumapit sa mga diyos-diyosan na mga sinasamba ng ibang relihiyon. Ito ay sa Suratul Mudaththir na Quran number 4 to 5 na verses. Ang pagdadalisay ay kalahati ng pananampalataya. Then yun yung unang nakuha nating magandang pagpapaliwanag sa hadis na ito. Pangalawa, ang paglilinaw sa kahalagahan ng paggunita sa Allah
paglilinaw sa kahalagahan ng paggunita sa Allah, ang kataas-taasan. Ang paggunita sa Allah, ang kataas-taasan, pagpupuri sa Kanya at pagluwalhati sa Kanya ay kabilang sa mga ugali ng mga mananampalataya. Yung pagsabi natin ng, yung pagdikir natin kay Allah, pag-aalala natin sa Kanya, pagsabi natin ng Alhamdulillah, yung pagsabi natin ng Subhanallah, ito ay kabilang sa mga pag-uugali ng mga mananampalataya at ito ay binibigyan ng malaking rewards. Ang mananampalataya ay nagpapahiwatig ng pagdakila sa katayuan ng Allah at sa pagbigkas ng, katulad ng pagbigkas ng Alhamdulillah, at lumuluwalhati at nagdadakila sa pagbigkas ng Subhanallah. Ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malinaw na ang pagpapahiwatig na ito ay mayroong gantimpalang pumupuno sa timbangan ng mga gawaing mabuti at sa araw ng muling pagkabuhay. Yung sinabi ko, yung kalinisan at saka yung pagsabi natin Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, lahat ito ay pupuno sa timbangan pagdating sa araw ng paghuhukom. Titimbangin yung ating good deeds at saka bad deeds. So itong mga dhikr na ito, mga pag-alala na ito sila kasama doon sa mga gawain na magpapabigat ng timbangan natin na sa side ng mabubuting gawain. Bumibigat laban sa masasamang gawain. Ang napakaganda kasi, yung masamang gawain ay isa lang ang parusa, isa lang ang parusa kanya. Yun namang isang mabuting gawain ay 10. Bawat mabuting gawain na gawin natin ay 10 times yung rewards na ibibigay. Pero yung nagagawa natin kasalanan, mayroon siyang isang ano lang, 1 time lang o isang ano lang yung kanyang sa bahagi ng kanyang parusa. So, ang sugo ng Propeta Muhammad SAW ay nilinaw na ang pagpapahiwatig na ito ay mayroong gantimpalang pumupuno sa timbangan ng mga gawaing mabuti sa araw ng muling pagkabuhay. Bumibigat ito laban sa masamang gawain. At ang may-ari nito ay mapapabilang sa mga maliligtas. Yung mga may-ari ng mga dhikr na yon ay mapapabilang doon sa mga taong mapapaligtas at mapapalapit kay Allah, ang kataas-taasan. At makakatanggap ng dakilang gantimpala. Sa araw na yun, makakatanggap tayo o yung mga tao na gumagawa nito ng mga dakilang gantimpala. Kung susukatin lamang ang lawak nito o tantiyahin ang laki, ay mapupuno ang nasa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Then, ang ikatlo, na-discuss natin yung una at saka pangalawa sa pagpapaliwanag sa hadis na pinag-usapan natin sa itaas. So, ipagpatuloy natin ang pangatlo o ang ikatlo, ang paglilinaw sa kahalagahan ng sala at pagsagawa dito sa takdang oras. Sa hadis na binasa natin kanina o dinis natin sa unahan, mayroon siyang 7 points o 7 magandang topic sa hadis na yon. Kaya nga napag-usapan natin yung pangalawa. So itong pangatlo, yung una nga pala ang paglilinaw sa kahalagahan ng pagdadalisay at ang gantimpala ito. Yung pangalawang pinag-usapan natin, ang paglilinaw sa kahalagahan ng paggunita o kaya pagdikir kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlo naman ngayon, ito yung ang paglilinaw sa kahalagahan ng sala at pagsasagawa nito sa takdang oras. Sala, yung magdarasal. Ang sala, ayon sa hadis na diniscuss natin sa taas, ang sala ay pundasyon ng relihiyon at isa sa mga haligi ng Islam. Kabilang sa kahalagahan nito, ito ay liwanag sa ilalim na hindi namamalas, ibig sabihin sa loob ng tao. Sa loob ng sarili ng tao na hindi namamalas na gumagabay sa kanya tungo sa landas ng patnubay at katotohanan. Tulad ng paggabay ng nakikitang liwanag tungo sa matuwid na landas. Ang sala ay nagkakaloob sa mananampalataya ng respeto at kabutihan dito sa mundo. Yung bang ang tao na nagsasala, nararamdaman mo na mayroon kang giya, mayroon kang guide, at natatanggap mo nakikita mo yung respeto sa iyo ng tao,
Kasi pag nakikita mo yung tao na hindi nagsasala, pabaya sa oras, minsan nawawala yung gana mo sa kanya, minsan marami yung hindi nasisiyahan sa kanya. Pero pag nakikita nila yung mga tao na Masya Allah, sila ay nagdadasal ng 5 beses ang araw, bagkus nakaka-inganyo pa, nakaka-encourage pa sila doon sa mga tao na hindi nagsasala. Kaya ito nasabi dito na ang sala ay nagkakaloob sa mananampalataya ng respeto. Nagkakaroon siya ng respeto. Ang Allah SWT ay nagugustuhan siya dahil doon sa kanyang pagsasagawa ng sala. At ang mga tao naman nakakakita sa kanya ay nasisiyahan sa kanya. Ang gagawin lang ng tao na huwag mo namang gawin na yung pagdadasal mo ay pakita lang sa mga tao kasi hindi naman lalabas naman na yun na pakita ng tao, riya. At igagawad ng Allah sa mukha ng nagsasagawa ng sala ang liwanag gayon man sa kanyang puso. Yung bang ang tao na nagsasala ay makikita mo ang liwanag sa kanyang mukha. Siya ay binigyan ng Allah ng liwanag. Kahit pa ikaw, pag sa sarili mo, pag lumampas ka ng oras, halimbawa, lalo na sa gabi, mahaba yung oras, hindi ka pa nakapagdasal, tumatakbo na yung panahon, hindi masama hindi mabuti yung pakiramdam mo. Pati ikaw, nararamdaman mo na parang madilim yung mukha mo. Pero pag nakapagsala ka na, nararamdaman mo yung napakagandang pakiramdam. Pati yung tao na tumitingin sa'yo, maliwanag. Biro mo yung kadalasan makita niyo pag galing tayo ng masjid, nasaya-saya natin, nagsasalam-salam tayo bawat isa. Maliwanag yung pagmumukha ng bawat isa. Igagawad ng Allah sa mukha na nagsasagawa ng sala, ang liwanag at gayon din sa kanyang puso. Kumikislap ang liwanag na ito sa kanyang mukha sa araw ng muling pagkabuhay. So, on the day of judgment, ang mangyayari sa tao, yung mga nagsasagawa ng ablusyon, ng wudu, lahat ng parte ng katawan mo na dinaanan ng tubig sa panahon ng pagwudu mo, on the day of judgment ay magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng nur. Nuruhum yas'a bayna aydihim, yung mga nur nila, mga liwanag nila, lalabas doon sa kanilang mga sa kanilang kamay, pati yung ibang mga parts ng katawan na dinaanan ng tubig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Ang kanilang liwanag habang sila ay nasa sirat al-mustaqim, sa tulay na dadaanan ng tao, sa kanilang harapan at sa kanilang gawing kanan. Ang kanilang liwanag habang sila ay nasa sirat o sa tulay ay nasa kanilang harapan at sa kanilang gawing kanan. So on that day, sa day of judgment, ay makikita itong mga nur na ito. Kahit dito pa sa mundo, makikita mo yung palatandaan sa mukha ng tao na siya ay maliwanag, siya ay masaya. Then, ang ikaapat na punto o points sa hadis na ito ay ang paglilinaw sa kahalagahan ng kawanggawa. Ito yung as-sadaqatu burhan. Ang kahalagahan ng kawanggawa o paggugol ng kayamanan sa landas ng Allah, yung sadaka. As-sadaqatu burhan. Yung binibigay mo ng mga sadaka, mga kawanggawa, pera man o tulad ng ang iba sa inyo, ang ginagawa niya ay nagpa-xerox ng notes, itong pag-aaral, din binibigay sa mga classmates. Ito ay napakalaking sadaka ito. Hanggang yung mga classmate mo na kasama mo sa pag-aaral na nakakuha nun, itatago niya, gagamitin niya sa pagtuturo, sa pagdawa. So, kasama ka doon, makakakuha ka ng rewards. Okay? So, ito yung kahalagahan ng kawanggawa, ang paglilinaw sa kahalagahan ng kawanggawa at paggugol ng kayamanan sa landas ng Allah. Hindi na maraming klase, yung magbigay kayo ng sadaka sa mga pagpatayo ng ng mga center, Islamic center, at saka sa pagpatayo ng masjid, o kung ano-ano pa ng mga gawain kawanggawa, mga Islamic activities. Pag nakashare ka doon, mayroon kang rewards. Nililinaw ng sugo ng Allah, ng sugo, Propeta Muhammad SAW, na ang kawanggawa ay palatandaan at malinaw na katibayan para sa tapat na mananampalataya. So, ang kawanggawa ay magiging palatandaan at malinaw na katibayan para sa isang mananampalataya. Ang Muslim ay mapagbigay at mapagkaloob. Ang Muslim ay mapagbigay, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng sadaka, at saka mapagkaloob, mababa ang kanyang loob, at meron siyang mutual understanding, mutual love sa kanyang kapwa Muslim.
Kung siya ay malinis mula sa mga nakikitang dumi, ay katotohanan siya ay dapat malinis din mula sa nakatagong dumi. Tulad ng pagkamaramot at pagkasakit. May mga tao na, Masya Allah, talagang malinis. Halimbawa, guwapo, tulad ko, sometimes. Pero hindi lang dapat na ganun lang, guwapo yung suot mo, guwapo yung buhok mo, at so bago yung damit mo, bago yung sapatos mo. And then, pero dapat pati sa loob din. Pati din yung wag lang yung sa labas. So gawin mo malinis sa labas, gawin mo rin malinis sa loob. Ay sabihin doon, yung pagiging maramot, ialis mo yung pagiging maramot mo, pagiging kuripot mo. At saka pagiging sakim mo, pagiging masama ng ugali mo, ilabas mo natin, linisin mo rin yun. So sikapin mo na maging mabait ka sa mga kapatid mo. Mapagbigay ka, masayahin ka, mabait ka. Huwag yung masakit magsalita. Gagamitin pa yung dila, gagamitin pa yung kamay sa pananakit sa kanyang kapwa. Ang Muslim na tao ay yung magiging safety yung mga kapwa niya Muslim sa parusa o sa disturbo ng kanyang dila at saka ng kanyang kamay. So, dahil dito, ang paggugol sa lahat ng mabuting pamamaraan ay palatandaan na ang gumagawa nito ay kabilang sa mga mananampalataya at nagtatagumpay. So, yung mga tao na nagbibigay ng sadaka, mga tao na mababait sa kanyang kapwa, so ito ay palatandaan ng mga sipa ng mga mananampalataya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan nagtatagumpay ang mga mananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na sumusunod sa kanyang mga batas, na ang kanilang mga katangian sila sa kanilang pagsasagawa ng sala ay punong-puno ng pagkakatakot. Ulitin ko na ang kanilang mga katangian ay sila sa kanilang pagsasagawa ng sala ay punong-puno ng pagkatakot. Ibig sabihin siya ay mapagkumbaba. Yung khusu, khashi'un. Hindi yung pagkatakot na nanginginig na papaluin at sunod. No. Ibig sabihin yung pagiging mapagkumbaba. Khashi'un, khusu, khudu. Yung pag nagsala ka na gumaganon ka, hindi yung nagsala ka, nakaganon ka, parang nagpusing ka. Hindi yung nagsala ka, kasama yung pagpakumbaba mo. Parang kung sa trabaho pa nasa harapan ka ng mudir mo, halos nagkaroon ka, ang bait-bait mo. Ganon. So, katiyakan, nagtatagumpay ang mga mananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo na sumusunod sa kanyang batas ni Allah, na ang kanilang mga katangian ay sila sa kanilang pagsagawa ng sala ay punong-puno ng pagkatakot, naganap na dalisay sa kanilang mga kalooban at kapanatagan sa kanilang pagkatao. At the same time, nung humarap sila kay Allah, sila yung pagkumbaba at saka sila ay malinis ang katawan, malinis ang damit, nagbudo. Then, mga yaong iniiwasan nila ang lahat ng mga walang kabuluhan na salita at sa kagawa. Kasama nito yung mga tao na mga mababait, umiiwas sa pagsasabi ng mga masamang salita laban sa kanilang mga kapatid, laban sa mga kapatid niya, mga mananampalataya, at saka yung mga gawain na walang kwinta-kwinta. At yaong mga nililihis nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kayamanan sa pagpapatupad, nililihis nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kayamanan sa pagpapatupad ng pagbibigay ng zakat o obligadong kawanggawa ayon sa iba't ibang uri nito. Kasama dito na mga tao, yung mga tao na kapag na mayroon silang mga pera, mayroon silang mga kayamanan, ito ay kanilang nililinis. Inaalis nila yung puwison na nakasama doon sa kanilang pera, yung kayamanan. Ibig sabihin yung zakat. Yung zakat, although kasama yun doon sa pera mo, pero pag yung pera mo ay dumating na sa nisab, yung dapat na magbigay ng zakat, yung pera doon na extra na dapat ay ibigay sa mga may hirap, kapag hindi mo inilabas yan, kapag hindi mo ibinigay doon sa mga may rights niyan, ito ay magiging
magiging dumi, magiging poison na nakahalo doon sa kayamanan mo. So kailangan ilabas yun, linisin mo yung kayamanan mo sa pamamagitan ng pag-alis mo doon, pagtanggal mo ng zakat at ibigay mo doon sa mga mayroong mga karapatan, mga mahihirap. Ang panglima na punto, maganda ring points dito sa hadis na ito, ang paglilinaw sa kahalagahan ng pagtitiis at ang gantimpala nito. Ito yung tungkol sa sabar. Diba? Tungkol sa sabar na mention doon sa hadis kanina na yung as-sabro diyaon na paglilina na napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ang pangangailangan ng pagtitiis, napakahalaga sa buhay ng isang Muslim ang pangangailangan ng pagtitiis. Ibig sabihin sa bawat Muslim, kailangan ay mayroon siya nitong sabar. Kasi pag wala ka nitong sabar, pag hindi mo ito pangahawakan, hindi mo ito i-apply sa sarili mo, hindi ka magiging mananampalataya kasi lahat tayo ay gusto natin ng away. Lahat ng tao ay mahilig makipag-away, mahilig maggumawa ng masama. Yung sarili natin, yung ating nararamdaman, yung ating isipan, ay inuutosan tayo palaging gumawa ng masama. Pero alhamdulillah, may parts dahil sa iman, dahil sa pananampalataya mo, yun ang pumukontrol sa'yo. Meron kang gustong gawin, alam mo na hindi mabuti, pero yung sarili mo gusto niyang gawin. Pero dahil sa ina-apply mo sa sarili mo itong pagiging Muslim, pagiging mananampalataya, nilalabanan mo yun. Actually, sa paggawa lahat ng ibadah na Ustad, ay kailangan talagang sabar. Kailangan talaga ang sabar. Kaya ang sabar ay mayroon siyang mataas na posisyon. Kasi hindi basta-basta ang pag-control sa sarili. Ang pagsunod sa kautusan ay nangangailangan ng pagtitiis. Kahit yung pagsunod natin, pagsagawa natin sa ipinag-uutos ng Allah, ay nangangailangan din ng pagtitiis, pagsabar. Kung wala kang sabar, napakahirap magsala ng Fajr. Natutulog ka. Kahit yung isa prayer, maluwag ang time yan, pero pag hindi ka nakasabay doon sa pagdasal talaga doon sa masjid, ang hirap isagawa. Mamaya sabi mo, mamaya na, hanggang sa dumating ng ating gabi, hanggang sa darating ng pagtulog mo, doon makikipaglaban ka na. Talaga dadaling ka na ng antok mo sa higaan mo, pero yung isipan mo, yung kalooban mo, alam mo na may mali doon, kailangan magdasal ka muna. So yun, lalabanan mo talaga yun. So kung wala ka nito pagtitiis, paano mo malalabanan yun? Ang pagsunod sa kautusan ay nangangailangan ng pagtitiis. Ang pag-iwas sa paggawa ng kasalanan ay nangangailangan ng pagtitiis. Kailangan dito ng sabar. Napakahirap ng pagkontrol sa paggawa ng kasamaan. Kung mahina yung sabar mo, talagang hihilahin ka ng pagnanasa mo sa masamang gawain. Ang pagpasan ng kamalasan na sumasapit sa atin ay nangangailangan ng pagtitiis. Mayroon yung mga panahon na abutan ka ng malas, tanggal ka sa trabaho. Kung hindi ka makapagsabar, magbibigti ka. So kaya may mga sitwasyon na kung hindi, papatay ka ng tao. Lalo na pag may nalaman ka na yung tao na yun ang naging dahilan sa nangyari sa iyo. So kung wala kang sabar, wala kang pagtitiis, makakapatay ka ng tao, o kung kaya mapapatay mo ang sarili mo. Ang dami kung ano na mangyari. Ang pakikihalubilo sa mga tao ay nangangailangan din ng pagtitiis. Bakit yun? Kasi once na mag-join ka na sa mga tao, makihalubilo ka, may tao dyan na mabuti magsalita. May tao dyan na mabuti makisama. May tao dyan ang sama ng dila niya. Sama, So kung wala kang pagtitiis, sasapakin mo talagang makakipag-away ka. Pero dahil sa mayroon kang pagtitiis, lahat ng mga pangyayari sa atin, normal lang yan. Okay lang. Kaya itong sabar din, ay binigyan ng Allah ng mataas din na posisyon. Sabar, pagtitiis. Ang dami na dito, mayroon pang mga kisa, mga kwento na maipapasok natin dito. Mayroong pinakasimple lang na napag-aralan ko nung nasa elementary pa ako, na mayroong isang lalaki na paalis ng kanilang lugar upang siya ay mag-aral ng Islam sa ibang bansa. So, bago siya umalis, ikinasal siya sa kanyang asawa. Meron siya pinamanikan na babae, dahil nagpakasal sila. At nakasama niya yung kanyang asawa sa isang araw lang, isang gabi lang. Pagkatapos, next day, nandun na yung schedule niya para umalis. Hindi may atras yan eh.
naka-schedule yung biglang dumating sa kanya yung impormasyon na aalis na siya noong pa namang araw na ikakasal siya. Kinasal siya. So, matapos yung isang gabi na sa kanyang asawa, umalis na siya. Hindi ko na pahabain yung pagdating nung lumampas yung 20 taon sa kanya, hindi siya nakauwi. Inabot siya ng hanggang 20 taon bago siya nakauwi. Nung umuwi siya, sinurpresa niya yung kanyang pamilya, yung asawa niya. Ang kabilin-bilinan niya na huwag kang umalis sa bahay natin hanggang sa hindi ako uuwi. Yung babae naman, honest, mananampalataya, hindi talaga umalis sa kanilang bahay. So sinurpresa niya, hindi siya tulad ngayon may Facebook. Ay kung ano na yan, mga kontak, noon wala eh. Saan ka ng telepono, saan ka ng telegram lang eh. Ang importante, tapos yung 20 taon, umuwi siya, sinurpresa niya ang asawa niya. Ngayon, ang naabutan niya, ang kanyang asawa ay nandun sa kwarto, may kasamang lalaki sa higaan na nasa edad din na mga dyan sa mga 20 taon. So, yung naramdaman niya, kung wala itong sabar, itong pagtitiis, wala na mapapatay niya yung asawa niya at saka yung lalaking kasama ng asawa niya doon sa higaan, doon po sa kwarto nila. So, ang ginawa niya, dahil sa mayroon siyang sabar, umatras siya, tulog yung inabutan niya, tulog eh. Nakatulog yung asawa niya at saka yung kasamang lalaki. Nang buksan ng pintuan. So, ang ginawa niya, umatras siya. Nagsabar siya, in-apply niya itong napag-aralan niya na sabar. So, nung i-close niya ang sara ng pintuan, nagising yung kanyang asawa at nagulat. Nung tingnan, siya pala yung dumating. So, tuwang-tuwa yung asawa niya na dumating na pala yung kanyang asawa. So, maraming mabuti sabi at dumating ka na at makilala mo sabi nitong anak mo. Anak niya. Sabi ko sa iyo, umalis siya ng ganong katagalang panahon. So, nung natatanda niya kanyang asawa, may kasamang lalaki doon sa bata pa na lalaki sa higaan. Yung pala anak niya. Kung hindi niya naman hawakan, Patay niya sa bata at saka pag-itiis. Muntik niya mapatay yung niya. Dahil nga doon dahil sa siya ay mananampalataya, nayak rin niya. So, alhamdulillah, wala nangyari. Mahaba itong kwento na pero talagang binari ka pala. Ang ganda dito sa kwento na ito. Anyway, yun isang bunga na sinasabi na bunga ng sabar, bunga ng pagtitiis. Kung hindi siya nagtiis, hindi siya nagkontrol, muntik niya mapatay yung kanyang asawa sa kanyang anak. Tuwang to yung asawa, alhamdulillah, sabi niya dumating ka na. Yan, kilalanin mo yung anak mo. So, doon, niyakap niya yung pamilya niya. Pero siya, umiyak na siya nung makita niya ang nangyari. Lumabas na siya, may nakita ng asawa na limpungatan yung asawa niya. So, ito yung mga, marami mga example na napaka-example. Kaya dapat tayo, kung una yung as-sabro, ang ibang hadis ng Rasulullah, as-sabro inda sadmatil ula. Ang sinasabing sabar ay doon sa pinakaunang makita mo yung pangyayari. Hindi yung mamaya na, nanampak ka na, nanuntok ka na. Tulad yung ginito ko sa inyo nung sa ibang level na dito nangyari sa Qatar na mayroong isang lalaki na taga rito na yung anak niya nang pumunta sa paralan ng umaga, bumalik, umiiyak. Magbibinatilyo na yun. Ano nangyari? Sabi niya, pinalo ako ng sinaktan ako ng aking teacher. So ito namang ama, wala nang maraming salita. Pumunta sa paralan, pagdating doon, sinampal niya yung teacher doon sa paralan. Kaya sabi nung teacher, ano nangyari? Sabi niya, siyempre, lasa ng mga teacher ito, mga Egyptian. Ano nangyari? Sabi niyo, ito ng anak ko, sabi niya, siya matanda ng anak mo, ganun. Sabi niyo, walang ganyan na estudyante dito eh. May nakapagsabi sa kanya na mga estudyante, doon niya sa kabilang paralan. Pumunta sa kabilang paralan, pagdating doon, sinampal niya, atak yung teacher. So pagdating doon, sabi ng teacher, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, sinaktan mo ang anak ko. Sabi niya, siyang pangalan ng anak ko? Sabi niya, ganito. Sabi niya, wala, hindi naman dumating yan dito. Hindi dumating. So yun, doon niya nalaman na yung anak pala niya, ayaw mag-aral. Umalis, hindi pumunta ng paralan. Bumalik, nag-iyak-iyak para akala niya hindi gagawin ng ama yung ginawa ng ama. Yung normal lang na tatanggapin ng ama na sige, bumalik ka na dito. So, dahil hindi siya umawak nitong dalawang teacher na sampal niya na hindi pala totoo. Kalukuhan na pala ng anak niya. So, kaya kailangan tayo. Ang dagdag ko dito, ang sabi ng Allah Ta'ala doon sa Suratul Hujurat, sabi niya, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kapag may dumating sa inyo
dumating sa inyo yung isang fasik, sinungaling, at nagbalita sa iyo ng balita, sabi ng Allah, fatabayyanu. In ja'akum fasikun binaba'in, kapag may dumating sa inyo ng isang fasik at nagdala ng isang balita, o ano yung dinala niyang balita sa inyo nakakagulat, sabi ng Allah, fatabayyanu. Sabi niya, mag-investigate muna kayo. I-check mo muna yung balita, yung balitang yun, kung gaano katotoo yun. Sabi niya, wa an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baka sabi niya, makapasakit kayo o makagawa kayo ng masama doon sa tao, samantalang hindi pala totoo yung narinig mo, so sabi niya, magsisisi kayo. Wa an tusibu qauman bijahala. Baka mayroon kayong masaktan na tao, baka mayroon kayong maatak na tao dahil sa dahil sa jahala, dahil sa unknown, yung hindi klaro na dahil sa hindi klaro na impormasyon. Then ano mangyari sa iyo? Mapapasama ka noon sa mga kaum, sa mga tao na nagsisi. Itong pagtitiis, napakarami ng kanyang reference. Pag-explain mo, hadis, Quran, mga kwento sa panahon ng mga sahaba, panahon ng Rasulullah SAW. So, dahil dito nilinaw ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagtitiis ay ningning, liwanag, at ang pag-uugali sa pagtitiis ay isang lakas na hindi mapapantayan ng ibang lakas. Napakalakas talagang di ba mayroon tayo na pag-aralan na hadis din na yung hindi tunay na matapang yung tao na kaya niyang ibagsak yung kanyang kalaban, kaya niyang i-wrestling, kaya niyang i-boxing whatsoever. Pero ang pinakamalakas na tao ay yung kaya niyang kontrolin ang kanyang pagkagalit, at kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili sa pagkagalit. Man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yun ang tunay na matapang, tunay na malakas, surah, yung tao na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili mula sa pagkagalit. O sa panahon na nagagalit siya, kaya niyang kontrolin, hindi siya mananakit. Yan ang hadis niya. Yun na, Yan ang hadis niya. Hindi, iba yung hadis yun. Doon yun sa level 3. Sa level 3 na hadis na So, itong sa sabar. At ang pag-uugali sa pagtitiis ay isang lakas na hindi mapapatayan ng ibang lakas. Napakalakas naman ito. Ang pagiging matiisin ay dakilang liwanag na siyang gumagabay sa mananampalataya. Ang pagiging matiisin mo, pagiging masabar mo, ito ay magiging guide mo, magiging liwanag mo na magagamit mo yung tungo sa katotohanan at kabutihan. Kung wala kang sabar, leader ka, hindi ka makakapasa. Sa pagiging leader mo, palagi kang pagmumura ka palagi sa mga tao mo. Pero dahil sa mayroon kang sabar, normal lang sa'yo. Kahit anong mangyari sa problema, normal lang. Relax lang kayo, sabar lang kayo. Pag-usapan natin yan. At siya'y may karapatang magtamo mula sa Allah ng kapurihan bilang dagdag na gatimpala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. Ang sarap niya, ang ganda dito ito. Hahawa na naman ang sa pag-i-explain ito na mabuti na maganda. Meron naman pumapasok sa sipag ko na hadis at saka Quran na suporta dito na maganda. Sabi ng Allah, ibigay mo sa kanila ang balitang magpapagalak sa kanila, hinggil sa kanilang magandang kahinatnan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Wawashirhum, wawashir sabirin. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad SAW, ibalita mo, sabihin mo sa kanila, ibigay mo sa kanila ang balitang magpapagalak sa kanila, hinggil sa kanilang magandang kahinatnan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Wawashir sabirin. Sabihin mo sa mga tao na mga pasensyoso, sa mga tao na may kontrol, may pagtitiis, sabihin mo sa kanila ang magandang balita. Ano yun? Sabi niya, kabilang sa mga katangian ng mga yaong matiisin ay kapag dumating sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan, sinasabi nila, ano sinasabi ng mga tao na yun? Kami ay mga aliping pagmamayari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nagmamahala sa lahat ng bagay na para sa amin. Ginawa niya ang anumang kanyang nais o naisin at katiyakang babalik kami sa Kanya kapag kami ay namamatay na. At pagkatapos nito ay bubuhayin kaming muli sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghukom at pagbabayad o pagbibigay ng gantimpala.
sila ang mga matitiisin na mga tao na ang para sa kanila ay papuri sa dakilang awa mula sa kanilang Rab, mula sa kanilang Panginoon na tagapaglikha. At sila ang mga ginabayan tungo sa patnubay. Ito ay nasa Suratul Baqarah, aya 155 to 157. Napaganda nito. Mubashiris sabirin, ibalita mo sa kanila, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, alladhina idha asabathum musiba, yung mga tao na yun, na kapag ka naka-encounter sila ng mga problema, ng mga kalamidad, mga kalamites, qalu, ang sinasabi lang nila, ano? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yung mga tao na halimbawa, pag namatay yung kanilang mga gulang, namatay kailang ama, kaya ina, kaya anak, kaya asawa, kahit sino na malapit sa kanila, sinasabi lang nila na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya ganoon tayo, pag may namatay sa atin, kahit hindi pa natin kapamilya, pag ganoon na namin namatay, sabihin natin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, sila ay, tayo ay doon kay Allah nagmula, at doon din tayo ay babalik. Ganoon din, kahit yung anong mangyari sa buhay mo, sa ibang hadis na connected din dito, kapag may nangyari, qadarallahu ma syaa fa'al. Ibig sabihin, qadar ng Allah Ta'ala yung nangyaring yun. Halimbawa, mayroon kang pinahiram mo sa kasama mo yung gamit mo, sasakyan mo, at sabihin ng gamit. Dahil nasira na huwag ka nang magalit. Huwag mo pa ano lang doon, sabi mo, qadarallahu ma syaa fa'al. Siyempre may arrangement kayo. Kung naibangga mo yung sasakyan ko, siyempre ipa-repair mo. Pero hindi ko na dapat gawin yung loko-loko ka, bla bla bla, ba't mo binangga, ba't ganito, bla bla, hindi na ganoon. Kundi, ang arrangement lang natin na sasabihin ko lang sasabihin ko ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yung sinasabi yung pag sa patay, kahit hindi patay, mayroong mga pangyayari na mabigat, pwede mo rin sabihin yung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. O kaya ang sabihin mo ay qaddarallahu ma syaa fa'al. Halimbawa, may interview ng trabaho, nangangailangan ka ng trabaho, tapos napakaganda ng offer ng trabaho, na kapag ka natanggap ka, tatanggap ka ng 10,000 basic salary, wala pa yung, hindi pa kasama yung ticket doon, hindi pa kasama yung tirahan mo, marami ng benefits. Pag kinuwenta mo, aabot pa ng 15 to 20,000, mashallah, reals. Pero ang problema, naghahanap ka ng medyas mo kanina sa bahay. Medyas ba yun? O kaya sapatos, hanap ng hanap, nadilid ka ng hanggang 30 minutes, saka hanap mo lang kasi kailangan mo pagdating mo doon. Sabihin naman Ustad, yung qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Yung bang kadar ng Allah, kagustuhan ng Allah yung nangyari. Yung sitwasyon na yun. So pagdating mo, Christian namatay, hindi natin pwede sabihin na hindi. Yung sa Muslim yung inaano mo. Ang importante, pagdating mo doon sa ina-applyan mong trabaho, interview, schedule, ay nung dumating ka, tapos na ang interview. So wala nang chance. Dalit ka sabi niya. Pero yung tapos yung kumpanya pala, talagang balak sana nila sa'yo na ikaw kukunin na kasi nabilib sila doon sa ano mo. Dahil sa nalit ka, ang sinabi sa'yo nung mag-interview, sabi niya, sa interview pa nga lang, late ka na eh. Paano na kung sa trabaho na? Sa interview nga, kahit sino, kahit mamatay na, kahit ano, pag sa pagmamadali, kailangan niya makarating. Kasi very important yun. Interview nga yun eh, late ka na eh. Paano na kung sa trabaho na, nasa pwesto ka na, sigurado, ganun ka rin, mas masahol pa doon. So, biro mo, dahil doon sa medyas at sapatos yung nakaano sa'yo. So, anong gagawin mo? Magwawala ka ngayon. Tatantarin mo yung medyas at sapatos mo dahil kayo ang dahilan. Di ba? Ganun ang gagawin mo. Pag susuntukin mo yung sarili mo dahil matagal siyang gumising kaya nalit ka. Pero ang sabi, ano mo, sa pag hindi mo i-apply itong hadis na itong qadarallahu ma syaa fa'al. Kasi ang gagawin mo doon, ang gagawin mo ay kung nagising na sana ako ng maaga, kung hindi na sana ako naghanap sa paborito kong medyas na yun, ang dami naman ng medyas pati yung panginahanap ko. Kung ang dami ng maano mo, na kung ganito sana ang ginawa ko, hindi maging ganito, kung ganito sana, alam mo ano sabi ng hadis, sabi niya, la takul law fa'altu kada lakana kada. Kul bal kul qadarallahu ma syaa fa'al. Yung another hadis na yun, sinabi niya, huwag mo nang sabihin, la taqul, huwag mong sabihin, law fa'altu kada, lakana kada. Kung ganito sana ang ginawa ko, magiging ganito sana. So, sasakit ang ulo mo nun, buong araw, buong linggo, buwan pa. Kung fa inna law, sabi ng hadis, kasi sabi niya, yung law, yung if
Kung. Kung Tagalog, kung. Sa English, if. Ganun nangyari. If. Kung sana. Kung hindi lang sana. Di ba? Kasi yung kung na yung sabi niya, yan ay mula sa syaitan. Yun ay mula sa syaitan. Ang dapat ay, kasabihin mo ay, qaddarallahu ma sya'a. Yun ay, kadar ng Allah Ta'ala sa akin. Madali matangkap. Madali mo. Ganun sabihin mo lang. Nung malit ka, sabi mo, qaddarallahu ma sya'a. Magana yung mo. Kasi sino pa yung lalabanan mo? Kagustuhan ng Allah yan eh. Nangyari yan. Alam mo bakit? Sabi ng Allah sa another area ng Quran, sabi niya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mayroong mga sitwasyon na ayaw mo, pero yun pala ang mayroon pala ang makakasama sa iyo. Halimbawa sabi niya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Meron yung gustong-gusto mo na sitwasyon, dapat sana maano mo yung ganito yun, pero yun pala ay makakasama sa iyo. Meron din yung asa an takrahu syai'an, meron din sitwasyon na ayaw mo. Pero Bakit ganun? Pero yun pala ay wa huwa khairul lakum. Yun pala ay makakabuti sa iyo. Halimbawa, tulad ngayon, sabi mo, ayaw kong mag-aral dyan sa yung shift study Homer. Ingay-ingay na magturo. Ang dami ng salita nun, kung saan lumili ka naman yan. Diba? Gano? Pero nung mag-aral ka pala sa klase ni Study Homer, sabi mo, kung ba mag-aral mo, Masya Allah, yung hadis na doon ko tinikap sa ibang teacher, hindi ko maintindihan. Ang napakaganda pala ng hadis na yung explain niya sa amin, Masya Allah, sabar lang yung pinag-usapan, pero kung saan kami dumating, ang ganda pala mag-ano. So yun sabihin na, asaan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Meron yung mga sitwasyon na ayaw mo, parang ayaw mo. Napilitan ako pumasok doon kasi wala kami teacher eh. Pero nung ang ganda pala magturo, Masya Allah, ganun ba? So yun yung ano nun. Meron naman yung gustong-gusto mo, doon ako, naubos lang yung time ko. Kung ano na yung pinagsalita niya, wala akong natutunan. Diba? Meron ganun, di ba? Yun. So, may pangyayari, mayroon yung sitwasyon na gusto mo, pero very simple example na naalala ko. When I was in Davao, nasa terminal ako, sasakyan ko ng yung peltrangko na mula sa Ikulan, papunta sa Maynila. Bus, di ba? Nandun ako, nakaupo ako, wala nang katao-tao. Tapos walang bus. May dumating na bus, punong-puno. Tapos, busy ako nagbabasa ng aklat. Akala ko, dahil puno, ay kararating pa lang. So hindi ko, binaliwala ako. Dahil puno eh. Kita-kita ko puno. So siguro mga 5 minutes lang, matagal lang 10 minutes. Umalis uli. Uy, bakit umalis yun? Walang bumaba. Pinuntahan ko yung parang opisina. Sabi ko, saan yung piltrang ko dito? Sabi niyo, umalis na. Sabi ko, sa Davao. Alam niyo, yung bang gusto kong sisihin ang sarili ko. Tapos aircon pa. Aircon pa. Tapos sabi ko, ano naman ang next? Sabi niya, mamaya madaling araw pa, mga alas 3, alas 4 ba yun? Sabi ko lang ng ibang before, wala ng iba. So, kumuha ako ng ticket para doon. Naghintay ako hanggang sa madaling araw. So, nung dumating yung oras oras na ako. Pero nung dumating kami sa Nueva Ecija, wala akong magkamali, nahulog yung piltrang ko na yun. Nalaman namin, nakita namin, nahulog sa baba. Patay. Tingnan mo, sabi ko, Qaddarallahu ma sya'a. Yung buong gabi na yun, sinisip ko sarili ko. Bakit sabi ko? Kasi iba, ang hilig kasi, kung saan ako mapunta, nagbabasa ako ng mga babasahin. Yung mga Islamic books. So, nung dumating ko, sabi ko, Qaddarallahu ma sya'a. So, nalala ko yung asaan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yung gusto ko na sasakay ako doon, yung pala ay kung nakasakay ako matok, kasama ko na sa nahulog. Either mamatay ako, kung hindi pa man ako mamatay kasi siguro mahaba pang buhay kasi buhay pa ako na ngayon, pero baka napilay ako, na-injured ako na panahon na yun. Kasi hindi ka naman mamamatay kung wala pa yung schedule mo na pagkamatay mo. Pero posible ma-injured ka sa lalim ng nahulugan ng bus. May mga namatay eh. Hindi ko matanda ako naubos ba namatay ako kasi may mga namatay doon sa pasahero. Doon nalala ko. So ganoon. O kaya yung saan yung gustong sana makasakay doon, kung nakasakay ako, kasama ko doon sa mahulog. So yun palagi sabihin natin na Qaddarallahu ma sya'a fa'al. Panghawakan ninyo ito na parang rules ng buhay mo. Pag may nangyayari, makaka-relax ka kaagad. Huwag mo nang sayang di sasakit kasi kung hindi sana ako nalit. Ang gagawin mo, tatatarin mo yung medyas mo at saka sapatos mo dahil nalit ka sa interview.
Yun pala, kaya pala hindi ka natanggap doon sa interview mo sana. Ang sweldo doon ay aabot lang ng mga 20,000 reals. Mayroong another offer sa iyo na everything, kung kwentahin mo, lalampas mo na hanggang 30,000 pa. Maganda, yung bang may maganda palang opportunity. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala na gustuhan kanya, ayaw niya na doon ka mapunta dahil mayroon siyang mas maganda pa doon na i-offer sa iyo. So ito, madali lang sa taong mananampalataya. Kumaba ng ikalima, ano? Then, ika-anim, dito na tayo sa ika-anim, ang paglilinaw sa kahalagahan ng Quran at pagmumuni-muni. Nilinaw ng sugo o ng Propeta Muhammad SAW na ang Quran ay sinunod ng Muslim, kumukuha ng patnubay mula rito. Ang Quran ay sinusunod nating mga Muslim. Kung ano yung nababasa natin doon na turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinusunod natin. At ano naman yung mga nakita nating ipinagbabawal ay iniiwasan natin. Sinunod ang kautusan at iniiwasan ang mga ipinagbabawal at kumukuha ng magandang pag-uugali mula dito. Doon sa Quran, makikita mo ang mga magandang pag-uugali. Maraming mga magandang pag-uugali. At kahit ang Propeta Muhammad SAW lang, kahit yung pag-uugali niya ang tingnan natin, ay napakalaking guide na. Sabi ng Aisha, radiyallahu anha, sa kanyang mga asawa, khuluquhu al-Quran. Ang pag-uugali niya, ibig sabihin ng pag-uugali ng Propeta Muhammad SAW ay ang Quran. Ano pang hanapin mo doon? Kung ang Quran na ang magiging pag-uugali ng isang tao. Kaya sino man ang gagawa nito, magkakaroon ng pakinabang sa Quran, kapag binasa ito, magiging gabay sa kanya tungo sa daan ng kaligtasan dito sa mundo. Pero Ustad, paano ko magiging gabay yung Quran? Hindi naman ako marunong makaintindi. Arabic yung sinasabi mo, basahin mo yung translation niya. O kaya mag-aral ka ng Quran. Nga sa ngayon na panahon, hindi mo na masasabi na hindi mo maintindihan yung Quran. Ang dami na ngayon, may translation ng English, may translation ng Tagalog. Kung Maranaw ka, may translation ng Maranaw. Kung Tausug ka, may translation ng Tausug. Kung Kalagan ka, may translation ng Kalagan. Ano bang hanapin mo? Kung Bisaya ka, may translation ng Bisaya. Kung hindi mo maintindihan yung original niya ng Arabic. So, ang Quran ay, sa ngayon ay, hindi na tayo makakapagsabi na hindi ko naintindihan. Marami na ang translation na kaya natin intindihin ang meaning ng Quran. Maging gabay sa kanya tungo sa daan ng kaligtasan dito sa mundo at katibayan na magtatanggol sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay. Tingnan mo, ito sinasabi ko. Magiging ano mo siya, tulong mo siya, abogado mo siya. Magiging interceder mo. Then, para sa taong inilayo ang Quran na naligaw sa mga aral nito, hindi minumuni-muni at binasa man lamang, hindi rin niya binasa nang walang gawa at kilos, yaon ay dagdag sa kanyang kasalanan at katibayan laban sa kanya. So on the day of judgment, ang Quran ay magiging laban sa iyo. Magiging kalaban mo. Mag-witness na hindi mo siya binabasa, hindi mo ginagawa yung kung ano yung nakasulat sa kanya. Ang Quran ay maging katunggali dito sa araw ng muling pagkabuhay. Instead na ang Quran ay maging katulong mo, ay magiging katunggali mo. So marami pa ang ano nito. Inshallah, bibrief ko na lang ang pag-explain. Then, ikapito, ang paglilinaw sa mga uri ng mga tao dito sa mundo. Ito yung last point doon sa hadis na yon. Ang paglilinaw sa mga uri ng mga tao dito sa mundo. Ang mga tao ay mayroong iba't ibang uri sa kanilang pananampalataya. Gawain, pamamaraan, at kaalaman. Iba-iba ang ano ng tao. Mayroon sa kanila ang dinadalisay ang sarili, mayroon namang hindi. At pinapalamutian ng magandang ugali. Ang kanilang sarili ay pinapalamutian ng magandang ugali. Ginugugol ang kanyang oras sa buong araw at gabi sa pagsunod sa Allah at ang kanyang kagustuhan. Sinusunod ang batas ng Allah sa kanyang gawain at kaalaman at ginagampanan ang katapatan sa kanyang pakitungo sa kanyang Panginoon at sa lahat ng mga tao. Nakita mo nyo? Sinabi niya, ginugugol ang kanyang oras sa buong araw at gabi sa pagsunod sa Allah. So ang dapat na natin, kung gusto mo na maging maging mabango ka, maging maganda ka doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun, sikapin mo na gawin mo yung kanyang mga pinag-uutos sa lahat ng panahon. Mayroon sa kanila ang dinadalisay ang sarili, nililinis ang kanilang sarili, malinis ang kanilang katawan, malinis ang kanilang damit. Palaging mayroon pang sitwasyon na kung kaya pa yung pag-alis mo sa bahay mo ay nakawudu ka,
Tapos pag dumating sa trabaho mo, nakautot ka, nakaihi ka, and then maghudo ka uli, gusto mong i-maintain yung sarili mo, i-maintain mo yung sunnah, na palagi kang nakaudo. So, Masya Allah, sa lahat ng oras ay nandoon ka sa guidance ng Allah. Palamutian ang kanyang sarili ng magandang ugali. So, simula sa araw na ito, narinig natin ang hadis na ito, yung palang magandang pag-uugali ay decoration ng ating sarili. Kailangan mabait ka palagi. I-adjust mo yung, huwag yung nagsisigaw ka, huwag yung alisin mo yung mga masasamang salita ng Tagalog na ginagamit pag naiinis. Kung ano yung salita natin, mga letsi, kung ano yung mga terms na ginagamit na pinagalit tayo. Sa Islam, gamitin mo yung pag nagka-problema ka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Subhanallah. Pag yung balimaw may nakita ka na, yung parang magagalit ka, nakakagulat, Subhanallah. Ya akhi. Pag may nakita kang tao na gumagawa ng sama, Ya akhi, Subhanallah ya akhi. Ano yung ginagawa mo na yan? Gano'n. Kaysa doon sabihin mo ng parang Duterte ba? Dapat ito. So yun yung palamuti. Yung sabi mo, Subhanallah. Kung may nakikita ka namang maganda, Masya Allah. Masya Allah. Ganun. Pala nakikita ka ng bagong sasakyan ng kaibigan mo, Masya Allah. Ganun ang gabihin mo. Nakakita ka na kung ano yung mga maganda, kung ano yung may bagong telepon, may bagong telepon na kasama mo, sabi mo, Masya Allah. Huwag kang dumiritso doon sa huwag kang dumiritso doon sa ang ganda ng telepon mo. Masya Allah, mabruk, Masya Allah, mubarak. Ganun ba? Maganda, yung natutuwa ang tao. So, ibig sabihin, ito yung dekorasyon. Parang tulad ni Yasser, naka-smile palagi. Yasser, no? Yun yung dekorasyon. Pag gusto mong dekorasyon na yung sarili mo, kailangan palagi kang naka-smile, maganda yung salita mo, maganda yung pag-uugali mo. Subukan natin, ha? Yasser, simula ngayon ng araw, subukan natin i-decoration yung ating sarili yung, sa magandang pag-uugali, sa magandang salita, kasama na rin yung magandang damit. Okay? So, mayroon sa kanila na dinadalisay ang sarili, pinapalamutian ng magandang ugali, magandang salita, magandang good manners and right conduct. Ginugugol ang kanyang oras sa buong araw at gabi sa pagsunod sa kanyang kagustuhan, sa kagustuhan ng Allah. Ito napakahirap nito eh. We will try our best. And then, sinusunod ang batas ng Allah sa kanyang gawain at kaalaman. Sa trabaho, kahit dun, sa trabaho, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ittaqillaha haythu ma kunt. Matakot ka kay Allah kahit saan ka naroon. Hadith yan sa Hadith. Ittaqillaha haythu ma kunt. Matakot ka kay Allah kahit saan ka naroon. Pag nasa trabaho ka, gawin yung trabaho mo. Kung negosyante ka, matakot ka kay Allah. Ibig sabihin, yung 1 kilo, 1,000 grams, huwag mong gawin 90 lang, 95. Talagang, kung ikaw naman ang mamimili doon, purchase para ibinta mo, huwag mo naman gawin na 1,001 yung 1 kilo. Wala, 1,000, bumili ka, yung tama ng kilo. Kasi ikaw na mismo magdagdag, idadagdagan mo yung bibilihin mo na, alimbawa, bibili ka ng gulay, dadagdagan mo para, nilugi mo yung tao eh. Pagdating naman dito sa iyo, 1,000 kilograms yung 1 kilo, gawin 99, 97, huwag mong gawin yun. Kasi, nasisira mo yung... Yang hadis na yan, Ustad, nakakadagdag ng pagtaas ng iman. No, ang hadis na yun. Ittaqillah haythu ma kunta. Ibig sabihin, sa lahat ng oras ay takot ka kay Allah. Tapos may karugtong pa yun. Sabi niya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. At mag-ugali ka sa mga tao sa magandang pag-uugali. Ibig sabihin, kahit saan ka mapunta. Gandaan yung pag-uugali mo. Hi, kamusta kayo? How are you? Fine. Ganun, masaya ka. Kahit may problema ka sa bahay, okay ka pa rin. Kamusta kayo, bro? Kamusta dyan? Ano nga gusto niyo, Ustad? Sabi niya, sabi ng Propeta Sallam, ittaqillaha haythu ma kunta and wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, at mag-ugali ka sa mga tao ng ugali. May karugtong pa. What be sayyi'atal hasana tamhuha. What be as-sayyi'ata, at pasundan mo yung nagawa mong masama ng mabuting gawain. Tamhuha, kasi yun ang mag-delete o yun ang mag-i-erase. Computer ang delete. Yung mag-i-erase, yan ang magpupunas. So halimbawa ngayon, sabi ko, ang pangit ni Ustad Ibrahim Rumas dyan sa souk, bla 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 bla. Napasubra yung salita ko, di nung maalala ko, sabi ko, Astaghfirullah. Astaghfirullah.
inshallah, patawarin mo ako. Kung makita ko siya, Sir Brian, pasigyahin mo kanina, naano kita. Nasabi ko ganito, sabi niya, walang problema, okay lang, gano'n. At least yun, wagbi sayyi'at al-hasana, pasundan mo yung masamang gawain ng mabuting gawain, tamhuha, kasi yun ang mag-iiri sa kanya. So magkano ka kagad? Gumawa ka ng kabutihan, magtawbad ka kay Allah, humingi ka ng patawad, astagfirullah. Humingi ka ng patawad doon sa mga nagawa mo, kahit na ano ng mga nagawa mong kasalanan, ay pag naalala mo, ay pasundan mo ng mabuting gawain at humingi ka ng patawad kay Allah. Hindi yung alam mo na sa mali na yung pinagagawa mo, tapos dagdagan pa, ganito nga, dalawa na kayo. Tapos kung mayroon dyan, sasali ka na doon, tapos iano mo pa. Ipupurog mo pa. Gagawin mo na yung sarili mo para ikaw yung Quran na magpupurog pa sa kanya. Tama yung sinabi mo, tama. May sinabi ang Allah na ganito, tama. Pero mo, pinagdagan mo pa. Naging backfighting. Naging malakas na tuloy yung paggawa ng tao ng kalukuhan dahil sa sinuporta mo pa. Pero ang dapat pala ay humingi tayo ng patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mabubuting pangyayari. And then, pagpatuloy sabi niya, mayroon sa kanila na ang dinadalisay ang sarili, pinalamutian ng magandang ugali, ginugugol ang kanyang oras sa buong araw at gabi sa pagsunod sa Allah at ang kanyang kagustuhan. Sinunod niya yung order ng Allah sa kagustuhan ng Allah. Then sinunod ang batas ng Allah na sa kanyang gawain at kaalaman at ginagampanan ang karapatan sa kanyang pakikitungo sa kanyang Panginoon at sa lahat ng mga tao. Siya ay malaya ang kalooban, pag-iisip at paghinga. Walang hinahangad na gantimpala para sa kanyang sarili kundi paraiso na walang katapusan. Yun ang palaging iniisip mo. Kaya ka gumagawa ng kabutihan, kaya ka umiiwas ng masamang gawain dahil sa unang-una to please Allah. Gusto mo na ma-please ang Allah, ma-satisfy ang Allah sa iyo. And then, nandun na yung sigurado, bibigyan ka ng Allah doon bibigyan ka ng Allah ng gantimpala doon sa kanyang pagka-please, pagka-satisfy sa iyo. Mayroon namang tao na ginugugol ang buong oras sa araw at gabi sa pagsuway sa tagapaglikha, paglabag sa kanyang mga kautusan, sa lahat ng kanyang mga kilos. May mga tao na ang kanyang ginagawa simula ng umaga hanggang sa gabi, puro na lang violation. Puro na lang mga laban doon sa mga pinag-uutos ng Allah. Ano yung pinagbabawal, yung ginagawa niya. Alam niyo, may example dyan. Mayroong tao na tinatawag na ulama usu. May hadith na ang title ay ulama usu. Mga ulama usu, mga masasamang scholars, mga masasamang maalam. Alam mo paano yung ulama usu. No, on the day of judgment, kasi ang taga-impyerno, ang taga-paraiso at saka taga-impyerno, may sitwasyon na sila ay makikita. Na may panahon, sa araw on the day of judgment, may tao na itatapon siya ng malaika doon sa open area. At pagkatapon sa kanya doon, puputok yung kanyang tiyan at lalabas yung kanyang tinae. Then yung parts ng tinahe na lumabas, didikit yung parts nun doon sa lupa. At ang taong ito ay gagalaw siya ng gagalaw na parang magraraw siya doon sa arena, doon sa area. Yung bang may panahon noon, iwan ko hanggang ngayon, ginagawa ko pa yun, yung may mga farmers na yung kanilang yung galingan, di ba? Mabuti ngayon, meron ng rice mill na ngayon, no? Noon yung bato, na may butas dito na ilalagay mo yung mais para pag-grind mo ng ganyan magiging rice, magiging mais yun, no, di ba? Para iluto. Gilingan. O gilingan. Galingan ba? Sa Bisaya pag galingan. Gilingan sa ganon, o di ba? So, kung yung malaking na yun, ang ginagawa nila, itatali nila yung sa kabayo, kalabaw, o baka, na sa Facebook may nakikita ko sa Facebook na gano'n yung pambumba ng tubig para lumabas ng tubig para punta doon sa irrigation. Ganun, hanggang sa hahaba na lang yung lalabas. Then, fatandalikul akutab. Then, magra-round siya ng ganun. Alam niyo anong mangyayari? Itong eksena na ito, sasabihin sa kanya nung kakausapin siya nung taga-impyerno, taga-jahannam. Anong sabihin sa kanya? Sabi niya, "Ya fulan, oh Mr. Suanso," sabi niya, "alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Di ba sabi niya nandun pa tayo sa mundo, di ba ikaw yung
nag-uutos ng paggawa ng kabutihan. Alam takon ta'muru bil ma'ruf. Hindi ba ikaw yung nag-uutos noon ng paggawa ng kabutihan? Wa tanha 'anil munkar, at nagbabawal sa mga tao sa paggawa ng masama. Sabi niya, bala. Sasagot yung tao. Sabi niya, sabi niya, amuru bil ma'ruf wala atihi. Ako, totoo sabi niya, ako ay nag-uutos sa mga tao sa paggawa ng kabutihan, pero sabi niya, hindi ko ginagawa. At ako naman, sabi niya, ay nagbabawal sa mga tao sa pag-iwas, nagbabawal sa mga tao sa paggawa ng masama. Yun naman, sabi niya, ay akong ginagawa. Ito yung kaya tinatawag ng ulama usu. Dapat ang ulama, ang tawag, yun ay Islamic scholar, siya ang guide, siyang nagtuturo ng kabutihan. Pero may apelido siya, ulama usu. Yung mga scholar, sabi na naman masama. Su, sayyid, masama. Yung pala, yung mga tao na nag-uutos ng kabutihan pero hindi niya ginagawa, nagbabawal ng kasamaan pero ginagawa niya. Kaya lahat tayo, kahit pa nga ako, pag naalala ko yun may mga panahon sabi ko, kasama tayo sa mga ulit na mga ulama nito, mga tao na ito. Pag palagi natin ginagawa ito, mga ginagawa. Kasi may mga panahon din na mga tao lang, kahit pa yung mga ulama, mga scholars, mga teachers, kahit oras na ng pagsala, nasa Facebook pa, ay hindi naman buti yun, di ba? Nagkamat na doon pero nag-Facebook ka pa rin. So yun, papasok ka doon sa ulama. So, ang dami nang pumasok sa Islam dahil sa pagdawa mo, dahil sa pagturo mo. Pero ang problema, tulad ka rin ng mga tinuturuan mo. Kasi may mga pangyayari. So yun, bilang tao nga, yung sabi natin ni Yasser kanina, kung may apply lang mo lang palagi yung kanina itakillah, ay sumakot ng halis kanya, magiging maganda yung buhay mo. Kasi lahat ng oras, i-apply mo siya. So, ito yung mga ang dami ng mga magandang turo pa dito support sa hadis na ito. Kaya tandaan natin yung hindi pala ibig sabihin na dahil scholar ka na, dahil magaling ka na, marunong ka na, kailangan bantayan mo yung sarili mo. Kasi yun yung papatay sa iyo, yung knowledge mo na yun, babalik sa iyo. Pero ang order sa iyo, ang order sa iyo ng Allah, mag-aral ka at saka magturo ka. Mag-aral ka at magturo. Inutusan ka talaga. You are obliged. Kumpulsari ka talaga na mag-aral. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ang pag-aaral ay ipinag-uutos sa obligasyon ng mga lalaki at saka mga babae. Sa hadis lang, hindi na na-mention yung babae. May hadis na ganun mali yung ang tama ay talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Pasok na pati babae doon. Huwag na yung talabul ilm faridatun ala kulli muslima. Wala yun. Ang pinaka-tamang hadis ay yung talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Pasok na kasama ng babae doon. So ito ay compulsory. Huwag mong isipin hindi akong mag-aaral ngayon. Wala akong time, wala akong 7 days. 7 days, isang linggo. Ginamit mo ang 6 sa trabaho mo. From Sunday to Thursday. Tapos meron namang Saturday. Ang iba mayroon din pasok pati Saturday. Ang iba walang pasok ng Friday, Saturday. Yung Friday, bigay mo na yun sa bigay mo sa religion mo. Pumunta ka ng Panar, pumunta ka ng Catholic Center. Mag-aaral ka, magbasa ka, magawa ng dapat. Hindi yung busy ako sa buong linggo, kaya trabaho lahat. Pagka Biyernes, sabi niya, maglalaba pa ako. Tapos mamayang hapon, ipapasal ko pa yung pamilya ko. Sana yung para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang sala mo palaging late kasi trabaho mo, construction, hindi ka pwede, sabi mo mainit, hindi ako pwede magdudo ka agad. Ang dami naman. Pati yung sala mo, ang dami mo nagre-reason. Ikaw mismo nagre-reason ka. Dapat hindi ka na mag-reason kasi yun, hindi na nangangailangan ng reason yun. Yung pagsala mo at sa kapag fasting mo, hindi na nangangailangan ng reason na magre-reason ka sa akin. Ustad, hindi ako pagsala mo na ngayon kasi hindi yun, hindi mo kung nirigla ka, yun reason yun. Kung may rigla ka, yun reason yun. Kahit wala kang trabaho, kahit relax ka, pero may rigla ka, ayun, reason yun. Pero wala kang rigla, lalaki ka, paano kagkaroon ng rigla? So, bali ito, mayroon namang tao na ginugugol ang buong oras sa araw at gabi sa pagsuway, sa tagapaglikha, paglabag sa kanyang mga kautusan at sa lahat ng kanyang mga kilos. Puro na labag. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kilos. Gawain at pakikitungo sa mga, pati pakikitungo sa mga tao sa masama na ugali niya. Hindi makatulong, hindi makapagsadaka, puro na perwisyo yung kanyang ginagawa. Ito ay sadyang sinira ang kanyang sarili. Ito yung famobikuha. Diba? Ito ay sadyang sinira ang kanyang sarili, famobikuha. At binibinta sa napakamurang halaga.
binibinta niya kanyang sarili sa halaga. Para sa kanya ay ang paghihirap dito sa mundo at kulungan sa impyerno. Siya ay karapat-dapat doon kung siya ay naging alipin ng kanyang pagnanasa at pagkagusto sa kanyang sarili. So yung mga tao na dito sa mundo ay naging alipin ng kanyang pagnanasa, ng kanyang sariling kagustuhan. So on the day of judgment, siya ay magiging bilanggo doon sa sa impyerno. Kasi dito sa mundo, ginawa niyang paraiso. So in the day of judgment, magiging yun naman ang kanyang paraiso, ang impyerno. Pero kung yung tao na Muslim, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Sabi ng hadis ng Prophet sallallahu ad-dunya sijinul mu'min. Ang mundo ay bilangguan ng mga mananampalataya. Wa jannatul kafir, at ito ay paraiso ng mga hindi mananampalataya. Bakit gano'n? Ang ibig sabihin nun? Ang Muslim, ang mananampalataya, para siyang bilanggo sa mundong ito kasi bawal sa kanya magsugal, bawal sa kanya mababae, bawal mga lunya, bawal lahat-lahat ng mga masamang gawain ay bawal sa kanya. So para siyang bilanggo. Pero darating ang araw, pag namatay na siya, siya ay lalabas sa bilangguang ito at siya ay papasok sa paraiso on the day of judgment. Yun namang mga hindi mananampalataya, sa ngayon na panahon, ang mundong ito ay kanyang paraiso. Pwede siyang magsugal, pwede siyang mga lunya, pwede siyang magkahit na anong kanyang gustong gawin. Papatayin man siya, hindi lang siya mahuli ng gobyerno. Kahit anong gawin niya, dahil ito ay kanyang paraiso. Pero padarating ang panahon, pag namatay siya, lalabas siya sa paraisong ito at papasok siya sa bilangguan, yung impyerno. Karagdagan doon ay mayroon pang ibang mga katuruan. Parang ulitin ko lang siya, i-brief ko lang na ang mga katuruan ng propeta mula sa banal na hadis. Yung hadis na pinag-usapan natin kanina, na binasa kanina, na sinalaysay sa atin ni Abi Malik al-Ash'ari, na may mga katuruan dito, masyadong importante na brief na lang. Una, ang pananampalataya ay kadalisayang pangloob mula sa duming nakatago. Sinabi natin na at-tahuro syatrul iman o kaya an-nadafatu nisful iman, na ang ibig sabihin ay ang pananampalataya na ay kadalisayang pangloob mula sa mga duming nakatago. Yung bang sa tao may mga hindi mabuti na nakatago sa kanyang puso, yung kailangan ay linisin natin. Tulad halimbawa ng pagkatambal sa Allah, may mga tao na gumagawa ng shirk o kaya pagkukunwari, ariya o pagsisinungaling, kaya mga kidrip, pagsinungaling at iba pa rito. At ang paglilinis ay kadalisayan sa panglabas mula sa duming hayag. Meron yung mga nakikita ng mga tao na dumi ng ating pagkatao, yun ay klaro, tulad sa damit, sa katawan, nakikita ng mga karumihan. Pero meron yung mga nakasikreto na karumihan na nandun sa pagkatao natin, nandun sa puso natin. Tulad yung nasabi kanina, yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-share, at saka yung riya, pagpagin ng tao, at saka pagsisinungaling, at marami pa. At ang paglilinis ay kadalisayan sa panglabas mula sa duming hayag, kaya ito ay palatandaan ng mga mananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw ng muling pagkabuhay, ito ay magiging palatandaan ng nakalinisan ng mga tao mananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang aking sambayanan, inna ummati, katotohanan ang aking sambayanan ay darating sa araw ng muling pagkabuhay na may mga palatanda ang puti, ang noo, at mga kamay dahil sa bakas ng ablusyon. Yung sinabi ko kanina na on the day of judgment, yung mga tao ng mga mananampalataya, babangon sila mula sa kanilang libingan at tutungo sila sa Ardul Mahshar, sa lupa na kung saan ang Allah SWT ay maghuhukom sa ating lahat. Na sinabi ng propeta na ang mga taong yun, yung kanyang mga umma, ay magkakaroon ng mga palatandaang puti sa kanilang noo at sa kanilang ang mga bakas sa kanilang kamay at sa kanilang mga kamay dahil sa bakas ng ablusyon. Ito ay yung hadis na naiulat ni Imam Muslim, koleksyon ni Imam Muslim. So, radiyallahu anhu. At ang pangalawa na makuha natin, pangalawa na makuha natin katuruan mula sa hadis ng Propeta Muhammad SAW, ang Muslim ay palaging malinis at dalisay. Sa hadis na ito, sinasabi na ang Muslim ay palaging malinis at dalisay. Ipinapahiwatig
ang kanyang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at tinutupad ang karapatan ng Allah, ginagawa niya, sinasagawa niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba. Kaya nararapat sa atin na magsumikap ng kalinisan sa ating katawan, sa ating damit, kadalisayan at ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagluwalhati sa Kanya at pasasalamat sa Kanyang mga biyaya. Pangatlo, ang pananampalatayang matuwid kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakatayo sa Kanyang harapan ng dalisay at nagpapakumbaba. Ang taong mananampalataya, siya ay matuwid ang kanyang pagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo sa panahon nang siya ay nakatayo sa harapan ng Allah sa kanyang pagsasagawa ng dasal. Kailangan siya ay dalisay, malinis ang katawan, malinis ang damit, malinis ang puso, at siya ay mapagkumbaba. Nang ginagawa ito ng 5 bis sa isang araw, ay magiging matuwid ang kanyang katayuan sa mga tao, magiging katangi-tangi siya dahil sa kanyang pagiging matakutin sa kay Allah, ibig sabihin umiiwas ng mga masamang gawain at sinusunod ang pinag-utos ng Allah. At siya ay mayroong magandang ugali at mga pamamaraan at magandang reputasyon, magandang record sa harapan ng mga tao. Pang-apat, ang Muslim ay mapagbigay. Ang Muslim ay mapagbigay, hindi madamot, hindi kuripot sa paggugol sa mabuting pamamaraan. Siya ay gumagastos ng kanyang pera sa fisabilillah to please of Allah. Maging ito man ay obligado o kusang loob. Halimbawa, yung compulsory tulad ng zakah o kaya yung charitable na sadaka na normal lang na magbigay man siya o hindi, kusang loob niya, sapagkat hindi mangyayaring magsanib ang pagkamaramot at pananampalataya sa puso ng isang tao. Dapat mananampalataya siya o hindi mananampalataya kaya hindi mananampalataya. So dapat sa taong mananampalataya ay i-apply niya ang mga turong ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. At sino man ang nailigtas niya ang kanyang sarili sa pagiging maramot at pagkakait ng anumang kagandahang loob mula sa kanyang yaman, ay siya ang mga magtatagumpay na makakamtan nila ang anuman na kanilang inaasam. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Ang iba doon dito pa sa dunya at saka sa araw ng paghukom, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga karapatan. Panglima na nakuha nating mga katuruan sa hadis na ito, ang mananampalataya ay nag-uugali ng pagtitiis. Siya ay mapagtiis, siya ay mayroong sabar, at nakikita dito ang dakilang liwanag na siyang gumagaway sa kanya tungo sa katotohanan, kabutihan at katarungan. So kasama dito yung pagtitiis o sabar. Then pang-anim na nakuha natin katuruan sa hadis na ito ay ang Muslim ay nagbabasa ng banal na Quran, nauunawaan ng mga kahulugan nito at ginagampanan ang mga batas nito at mga kautusan at mga pagbabawal. Ibig sabihin, ang Muslim, ang mga nampalataya, kailangan ay magbabasa siya ng Quran. Panahon ng Ramadan o hindi panahon ng Ramadan, kailangan ay babasahin niya ang Quran at sikapin niyang maintindihan kung ano ang mensahe, kung anong kahulugan na kanyang binabasa. Ngayon na panahon ay marami ng paraan na maintindihan mo. Magbabasa ka ng English translation o kaya Tagalog translation, makikita mo na kung ano yung mga kahulugan. Kaya umatin ka ng mga pag-aaral ng tafsir ng Quran, makuha mo ang kahulugan ng Quran. Ang ikapito at saka panghuli na makuha natin katuruan sa hadis na ito, ang mananampalataya ay nagsisikap upang makakuha ng pakinabang sa kanyang oras, buhay, kabataan at kayamanan tungo sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang mananampalataya, siya ay nagsisikap na makakuha o makikinabang sa kanyang mga oras o sa kanyang buhay at sa kanyang kapanahunan ng kabataan at saka yung kanyang mga kayamanan. Ito ay gagamit niya lahat para sa pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ginugugol ang kanyang sarili maliban sa ikasisiya ng kanyang Panginoon. Just to please Allah, yun ang mga ginagawa niya. At ang makapagbigay kabutihan at pakinabang sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang sambayan at sa buong bansa. So, ang mga taong mananampalataya, mga Muslim, sila ay nagsisikap na makakuha ng pakinabang sa kanyang mga oras,
sa kanyang buhay, sa kanyang kabataan, sa kanyang kayamanan, na ito ay lahat ay ginagamit niya na para masatisfy ng Allah. Ginagamit niya para sundin ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala naman na nasisiyahan sa kanya, natutuwa sa kanya, siya naman ay magbibigay ng gantimpala sa mga tao na gumagawa ng mabuting gawain dito pa sa mundo hanggang sa araw ng paghuhukom. So, alhamdulillah mga kapatid, yun ang mga na-discuss natin na-discuss natin ang mga pagpapaliwanag sa hadis at saka mga malawak na kahulugan nito, at saka binigay ko sa inyo ang brief, discuss ko sa inyo ang brief, medyo mababa na mga katuruan na nakuha natin sa hadis na ito. At inaasahan ko na sana simula sa araw na ito ay magagamit natin ito na gabay sa ating buhay bilang Muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.